Hi guys, for today's video, may bago tayong loan application na i-review. Ito ay si Eagle Wallet na meron siyang 4.8 rating sa App Store. Ito nga daw si Eagle Wallet, you can borrow money sa kanila by downloading their app instantly. Sabi din, yung loan app nila nag-o-offer ng multiple loan options. Also, yung borrowing process daw is completely online. And take note, sabi, super low interest, easy loan. So guys, kung nakikita nyo tong ad na to na Eagle Wallet, mas maganda na panoorin yung video na to at tapusin nyo. But before that, if you are new to my channel, please like and subscribe to my YouTube channel, everything you need to know. Guys, ito hindi naman bago kay Ola to. Kapag download natin ng app nila, so manghihingi sila ng mga permissions like this. And syempre guys, kailangan lang natin i-allow yan. After allowing yung sa permission, makikita natin na ang maximum borrowable amount daw is 20,000 pesos. Then, i-click lang natin dyan yung apply now. Then, we need to enter yung ating mobile phone number. Next, hihingi siya ulit ng permission to use yung ating location. So, dito ginagawa ko, allow lang while using the app. Next is lalabas dyan yung mga information na kailangan nating i-provide. Doon sa first questionnaire, ito yung mga information na kailangan natin i-provide, like what current total amount of online loan, arrears, how many times daw na nakabaro ka. Dito guys, nilagay ko na wala akong existing loan kahit meron kay OLP kasi nga tinatry ko kapag maraming beses na ba nakapag-loan doon kahit na naka-uncheck yung borrower bundle is kung tataas ba siya. Next is personal information. Ito naman yung mga kailangan. And dun sa ID type naman, ito yung mga IDs na acceptable ni Eagle Wallet. So, yan. Next is kapag na-fill up na natin yung personal information, we need to confirm lang kung tama ba yung nilagay natin like name, birth, and ID number. So, click lang natin confirm kung tama naman. Next naman na hihingi niya is yung ating job information. Ito sa job information like employment status, pwede or may kita dito or isa sa pagpipilian dito, pwedeng retired ka, part-timer, or unemployed. Kaya kung mapapansin dito sa job information, nakalagay dyan sa baba yung employee ID card, yung picture niyan is optional naman. After filling out yung job information, we need to provide 3 contact references. Next is, dun sa kanina, kung ano yung pinili natin na ID, yun yung kailangan nating i-upload dito. Next is yung liveliness or yung identity natin. After nila ma-verify, ito lalabas na yung Tide card or ito yung disbursement details. Di siya through e-wallets or banks. After natin malagay yung disbursement details, ayan, makikita natin lahat ng kaninang hinihingi na information is naka-check na siya. Ayan, may green na check. Kung ganito yung lumabas din sa inyo, okay na or pwede na natin i-click yung apply. So guys, kung mapapansin nyo, nakalagay ulit sa taas, maximum loan amount to is 20,000 pesos. So again guys, kapag naman, alam naman natin kapag bago tayo sa isang Ola, hindi natin makukuha yung ganyan, yung maximum loan amount na pwedeng i-offer niya. Usually, based on my experience sa mga Ola, mababa lang yung unang binibigay nila. So after nga nyan guys, clinic ko na yung apply. Then lumabas na yung loanable amount ko which is 2,000 pesos. So ginawa ko ito nung October 26. So sabi nga dito, ang disbursement amount o yung matatanggap ko na lang is 1,260. Which is guys, napakalaki nung bawas. And take note mga kumare, ang repayment date ko is on November 2, 2023. So, 7 days lang. Para sa akin guys, hindi ito makatarungan kasi parang ang laki, halos kalahati na yung nabawas. Tapos, kailangan ko siya bayaran after 7 days. Pero guys, kayo kung interesado pa rin kayo dito kay Eagle Wallet, nasa sa inyo po yung decision. Thank you guys for listening. God bless us all.